Nagising na lamang si Emil sa silid na di pamilyar sa kanya. Malamig ang paligid na nanonood sa balat niya. Masarap sa pakiramdam. Ganitong paligid ang kinasanayan niya. Malamig, mabango at mayroong malawak na espasyo. Nito mga nakarang araw kasi sa kalye siya nakatira. Tiniis niya ang malamok, mainit at sari-saring amoy ng paligid na kinaroroonan niya. Huwag lang sana siyang bumalik sa mansyon. Para paglaruan at apihin ng mga kapatid niya? At gawin tau-tauhan? Hindi na mangyayari yon. Hindi siya kailanman pasasakop sa mga ito, lalo na sa kanyang ina. Gaganti siya. Kukunin lahat ng kinamkam na mga ito sa kanya. Hello, gising ka na pala. Napatingin siya sa napakagandang babae, nakakapasok lamang sa silid niya. May dala itong tray. Tama-tama, nakaluto na ako. Ipinagdala kita rito ng pagkain. Ikaw pala nagdala sa akin dito? Oo naman, nag-pass out ka kasi kanina sa plaza, kaya dinala ka namin dito ni Victor. Pasensya ka na sa silid mo ha, medyo maliit lang to. Pero okay rito, mapresko. Nakangiting wika nito, doon niya lang nakita na napapaligiran pala ito ng puno. Kita niya yon sa labas ng bintana. Ayos lang, di naman ako magtatagal dito. Salamat nga pala sa pagdala mo sa akin dito. Wika niya, tatayo na sana siya nang pigilan siya nito. Hindi siya nakakilos nang hawakan ng malambot nitong kamay ang braso niya. Para bang ang sarap nun sa pakiramdam. Parang tinutunaw ang puso niya. Nawala nga ang solidong pagmamatigas niya at namalayan na lamang niya na sinusubuan siya nito. Panay ang buka at nguya ng bibig niya hanggang sa maubos niya ang laman ng pinggan. Aminado siya na miss niyang kasama ito. Dati ang ilap nito sa kanya. Di niya akalain na mapapaamo niya ito. Nais niya itong yakapin ng buong higpit at halikan sa labi. Kaya lang, di bagay ang idampi ang madungis niyang balat sa malinis at mabango nitong katawan. Kapag kuwan ay napatingin siya sa sarili. Teka, di naman to yung damit na suot ko kanina. Sa isip niya, nakabihis na siya at wala yung mga alikabok na kumapit sa balat niya. Ikaw ba ang nagpalit sa akin? Medyo naniningkit ang mata niyang tanong rito. Oo, pinunasan na rin kita. Ang dungis mo kasi. Hindi mo dapat ginawa yon. Inis ng wika niya, bagay na ikinataas ng kilay ni Chantal. Bakit? Nahihiya ka ba? Natatawa nitong tanong. Pagkuwan ay nginitian siya nito ng ubod ng tamis. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Wala yon, nakita ko na naman lahat sa'yo. May pagkapilya nitong sabi sa kanya. Siguro pinagnasahan mo ko kanina habang ginagawa mo yon. Ano? Medyo. Nautal itong sumagot. Sabay iwas ng mata sa kanya. Nakita niya ang pamumula ng pisngin nito sa tanong niya. Sa huli, nakabawi rin ito. Konti lang. Nito na sinabayan ng impit na tawa at iniwas agad ang mata sa kanya. Medyo natutuwa lang siya dahil di na ito yung inosente na babae na nakilala niya. Siguro nga dahil mayroon nang nangyari sa kanila at masaya siya na siya yung unang karanasan nito. Salamat, pero aalis na ako. Giit niya, bagay na ikinahaba ng nguso nito. Bakit di ka nalang mag-stay dito sa bahay? Ito pa rin natin yung gusto mong bumuo ng pamilya kasama ako. Gusto mo niyang pagbigyan ang hiling nito, kaso may mission pa siya na kailangan tapusin sa pagitan nila ni Ace. Di rin siya matatahimik na kasama si Chantal. At naghihirap sila habang ang mga kapatid niya ay nagpapakasasa sa kayamanan niya. Magsisimula ako sa wala. Di madaling gawin yon. Patayo kitang isama sa hirap na kakaharapin ko. Bakit kailangan magsimula sa wala kung pwede mo namang ipagpatuloy ang nasimulan mo? Sinabi ko naman sa'yo, walang-wala na ako ngayon, Chantal. Naalala mo ba yung bagay na inilagay mo sa bag ko bago ka umalis papunta Singapore? Napataas ang puti ng mata niya para alalahanin yon. Ano yon? Kunwari, di niya matandaan. Ayaw niya naman bawiin pa dito ang bagay na ibinigay na niya. Mayroon siyang isang salita. Kapag ibinigay na niya, wala siyang pakialam. Lalo na may tiwala naman siya rito. Ginamit ko yung pera para bilhin ng shares mo sa Hidden Resort. At ngayon, ibabalik ko na yun sa'yo. Wala naman akong kakayahan para pamahalaan yun. At walang ibang tao makakagawa nito, kundi ikaw lang. Namalayan na lamang niya, nayakap na niya ang asawa, kasabay ng pagdalisdis ng mga luha sa mata niya. Nawala na yata ang pagkatigasing lalaki niya sa harap nito. Di siya sanay na magpakita ng luha kahit kanino. Malaking kabawasan yon sa pagkalalaki niya.
Ngunit ngayon, di niya mapigilan ang sariling magpakita ng emotion dito. Welcome, Sir Emil. Nakangiting empleyado ang bumati sa kanyang pagbabalik sa resort. Sa secret entrance ito dumaan. Nanatiling sikreto ang pagbabalik ni Emil sa hidden resort at casino upang gulatin niya ang kapatid sa pagbabalik niya. Binalik na ni Victor ang mga dati nilang mga tauhan na pinatanggal ni Ace. Nagwelga kasi ang mga ito sa mga di magandang pamamalakad ni Ace sa resort at casino. Palibhasa, di naman ito ang naghirap para paunlarin ang negosyo. Kaya wala itong pakialam kung malulugi ba o kaya naman tuluyang magsara ang resort. Kumusta naman ang operation dito? Tanong niya kay Victor. So far, it's doing great, Sir Emil. Mabuti. Mula sa malaking screen na nasa harap nila, nakikita niya ang kaganapan sa loob ng buong casino. Mula sa mga player na nasa table games, mga manlalaro na nasa gaming machines at random number games. Lahat ng mga players ay malinaw niya nakikita. Mga TV screen na mga nasa security area. Umagaw ng pansin niya ang kapatid na nasa table games area. Naglalaro ito ng poker. Kasama nito sa mesa ang isang kilalang politiko at kilalang negosyante. Malamang, pera niya ang nilulustay nito habang nakikipaglaro sa dalawang bigating tao na nasa harap nito. Narito pala ang kapatid ko. Yes, Sir Emil. Suki pa rin siya dito hanggang sa ngayon. Ipapaban ko ba siya? Hayaan niyo siya. Maagap na sagot niya sa assistant. Sa tagal ko sa industriyang to, walang taong yumayaman sa larong to. Karamihan na pupunta dito ay dating mapera at nalulustay lamang ang kanilang salapi upang maglibang. At yun ang gusto kong gawin niyo. Manmanan niyo ang isang yan. At painan niyo siya ng malaking halaga hanggang sa mawili siya at hindi na makaayaw pa. Nakuha naman agad ng lalaki ang ibig niyang mangyari. Ako nang bahala sa gusto mo mangyari sa kapatid mo, sir. Magaling. Wika niya. Agad na sumunod sa kanya si Victor. Tumawag ito sa staff na nasa loob ng casino. Magaling sa istilong ito ang assistant niya. Malaki ang tiwala niyang mababawi niya ang perang ninakaw ni Ace sa kanya sa pamamagitan ng planong yon. Di niya madadaan sa legal na paraan si Ace. Mautak ito at maraming connection. At baka tumagal ang paghihiganti niya kapag dumaan siya sa ganong proseso. Kaya gagamitin niya ang pagkalulong nito sa casino upang mabawi ang nararapat sa kanya. At katulad ng plano niya, everything falls into place. Walang araw na di nagpupunta sa casino si Ace at minsan kasama pa si Aidan. Magkasundo talaga ang dalawa, palibhasa magkapareho ang kulay ng mga buto nito. Sir Emil, narito na po ang titulo ng mansyon ni Ace sa Santa Rosa kasama ang hektarya lupain niya doon. Mabuti. Noong isang araw lamang, ang titulo ng lupa niya ang nabawi nila, ang titulo ng ransyong pagmamay-ari niya. Hindi niya lubos sa kalain na mababawi niya ang mga nakuha nito sa kanya sa maikling panahon lamang. Napapaisip na lamang siya kung ano naman kaya ang ibibigay sa kanila ni Ace kapag natalo na naman ito ngayon. Sa nakikita niya sa screen ay pakamot-kamot na ito sa ulo habang hawak ang baraha. May pagkakataon na binabagsak nito yon at maya-maya pa umayaw na ang kalaro nitong negosyante. Vic, tawagan mo si Tolosa. Siyang paharapin mo kay Ace. Wika niya. Ang tinutukoy niya, ang tauhan niya na magaling pumitik ng baraha. Maya-maya pa, naroon na agad ang tauhan, dala nito ang isang attache case na puno ng laman ng pera. Kumagat sa pain niya si Ace. Nakipaglaro ito ng blackjack sa tauhan niya. Katulad ng inaasahan niya, talo ito ni Tolosa. At laking gulat niya nang sunod na araw ang titulo ng mansyon nila ang inabot sa kanya ni Victor. Natatawa lamang siya habang pinagmamasdan ng dokumento. Ano kaya magiging reaksyon ng kanyang inang si Doña Anastasia kapag nalaman nito na nakaprenda na ang tinitirhan nito? Sigurado siya na kung alam ng ina na ibinayad dito ni Ace sa malaking utang nito ay di ito papayag. Baka nga sa mga oras na to, wala itong kaalam-alam na nasa kanya na ang titulo ng tirahan nito. At para magkaalaman na, nagpadala siya ng mga tao sa mansyon na magpapalaya sa mga ito. Alam niyang susunod ang mga ito, lalo na walang kaalam-alam ang kapatid niya at ina na siya may pakana ng lahat. Naabutan niya sa gilid ng kalsada ang mag-asawang Ace at Avery at ang kanyang mama. Bakit kayo narito? Kunwari wala siyang alam sa nangyari. Bahagyang lumaki ang mata ng kanyang ina nang makita siya. Kakababa niya lamang noon sa magara niyang kotse. Bagay na ikinagulat ng tatlo. Lumaki ang mga mata nito na parang kwago. Umalis naman siya sa mansyon na walang dala kahit ano. Akala pa nga ng mga ito kung saan siya napadpad. Saan galing ang kotse mo, Emil?
Tanong ni Avery. Nakakagulat ba na may pera pa rin ako matapos niyong lumasin ang pag-aari ko? Ha? Matiim niyang tanong sa mag-asawa na agad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Ano nga pala nangyari sa ngayon? Mukhang napalais na kayo rito. Natatawa niyang sabi sa mga ito matapos makita ang mga tauhan niya na naglalabas ng ilang mga kagamitan sa mansyon. Ikaw ba may kagagawan nito, Amiel? Ma, tong anak niyo nagnakaw sa akin. Turo niya kay Ace na walang mukhang maihaharap. Alam niyo yan. Ngayon, bakit parang ako ang masama rito? Marahas itong napabuga. Ngayon, wala lang kayong sasabihin o gagawin dyan sa magaling niyong anak? Ninakawan niya kayo? Madiin na wika niya sa ina. Gusto niyong marinig sa ina na pinapagalitan rin nito si Ace at pinagsasabihan. Pero wala siyang narinig na salita sa ina. Tila ba tanggap lang nito ang lahat ng ginawa ng kapatid niya. Baka gusto niyong patayuan ko kayo ng Ted dito. Mainit na dito mamaya. O baka naman umulan ngayong gabi. Mahirap na, mabasa kayo. Sabi na lang niya. Hindi na kailangan, Amiel. Tinawagan ko na si Aidan. Susunduin niya kami dito. Mabuti na lamang pala. Kahit papaano, wala akong dapat na ipag-alala sa inyo. So paano? Aalis na ako. Wika niya. Bumalik siya sa kotse at pinaharurot niya ito palayo sa lugar. Di pa nakakalayo si Amiel ay naroon na si Aidan. Mama, ano ba nangyari? Bakit nasa labas ang mga gamit niyo? Etong si Ace. Binenta ang mansyon. Wala akong kaalam-alam, Aidan. Kausapin mo ang kapatid mo o kaya naman ilayo mo siya sa akin. Ayoko magkita ang mukha niya. Baka ano pa magawa ko sa kanya. Napakalaking kahihiyan ang ginawa niya sa akin. Hindi na siya naawa. Matanda na ako, ninanakawan pa niya ako. Naghihimutok na sumbong ng ina. Sisihin mo ang anak mo si Amiel, Mama. Dahil sa pagpapatayo ng kasino kaya na-addict ako. Hindi mo ba alam? Di na mabilang ng pamilya ang winasak ng pasugalan na yon. Kaya ngayon gusto ko sana mapasara na yon kung maaari lang. Kaso maraming kontra. Kaya nga ginawa ko ay binenta ko sa walang alam na negosyante ang shares ni Amiel para naman tuluyan ng bumagsak ang kasino kapag napunta sa maling taong pagmamalakad nito. May galit pang sabi nito. Bro, yung baguhan ng negosyante na sinasabi mo, asawa yun ni Amiel. And let me inform you, si Amiel na uli ang may-ari ng kasino at naisahan ka niya. Imporma ni Aidan sa kapatid. Hayop talaga ang lalaking yon. Magbabahid siya. Paano ka maniningil? Singkunduling nga wala ka na. Natatawan tanong ng kapatid sa lalaki. Tulungan mo ako, Aidan. Pabagsakin natin ang mayabang na yon. Ayoko na magulong buhay, Ace. Di ako sasama sa paghihiganti mo. Magpapalamig muna ako. Alalahanin mo, may atraso din ako sa kanya. Ayokong bigyan siya ng malaking rason para ipabagsak niya rin ako kagaya sa'yo. Ibang klase maglaro si Amiel. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na. Tanggapin mo na, natalo ka. Pagkasabi nito, hinarap na nito ang ina. Tara na, Mama. Naiwan doon ang mag-asawa. Si Avery naman tumawag ito sa ama para magpasundo. May kalahating oras din bago dumating ang driver. Mabuti at nandyan ang sundo natin. Wika ni Ace. Anong natin, Ace? Sundo ko lang. Di ka kasama dito. Maiwan ka dito sa tabi ng kalsada. Pati ba naman ikaw, iiwan mo ako mag-isa dito? Oo, manigas ka. Matagal na kitang sinaway sa paglalaro mo ng kasino. Ayaw mo makinig. Kaya nang nararapat sa'yo, Ace. Mag-isa ka. Ayoko na sa'yo. Punong-puno na ako sa'yo. Punong-puno ba talaga? O baka plano mo lang balikan ng kapatid ko? Oo, Ace. Kung wala lang asawa ang kapatid mo, talagang babalik ako sa kanya. Sayang lang at may asawa na siya. Nagsisisi ako na ipinagpalit ko siya sa'yo. Pagkasabi ni Avery, malakas niyang isinara ang pintuan ng kotse at pinasibad na ito sa driver palayo sa lalaki. Ngayon, nararanasan niya na kung paano mapunta sa loob ng sapatos ni Amiel nang kamkamin niya nang walang habas ang kayamanan na pinaghirapan nito. Tunay ngang umikot ang gulong ng palad at ngayon siya naman ang nasa ilalim. Di niya akalain na ilulubog siya sa ganito ng kanyang kapatid na si Amiel. Akala niya di makakalaban pa sa kanya. Pero nagkamali siya. Masyado niyang minaliit ang kakayahan nito. Kahit isa sa pamilya ay wala nang natira sa kanya. Ang masama pa rito ay galit sa kanya ang kanyang mama at asawa dahil sa maling desisyon na nagawa niya sa buhay.